Sa mga concern na politiko, lalo na po sa inyo, iginagalang at inaasahan naming Pangulo. Hindi po kami excited na magdiwang ng maligayang Pasko kung wala po kaming makikita na malinaw na nangyayari sa isyong ito. Kailangan pong may makita na may malinaw na mangyayari, patutunguhan para sa kasong ito ang maraming mga Pilipino. Nakita niyo yun? Yung inuna kong homily ni Father Joseph Rora sa Bulacan. Mamaya pag-usapan natin yun. Shout out muna sa ating mga subscriber, sa ating mga taga-suporta ho dyan. Lahat po kayo, pasalamatan ko dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala ho ko dito sa aking YouTube channel na to. Wala ho ko dito, di nyo ko makikita dito. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapwa OFW, sa ating ahang mga kababayan, diha, ahang mga kaprobinsya sa Pilipinas ba, diha, sa Bohol, nga majong adlaw ni tanan diha. Amping mong tanan sa taga Bohol, sa mga paryente, sa mga kaigsuunan diha sa Bohol, majong adlaw ninyo tanan diha sa Pilipinas, sa mga nakilala ko dito sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat at ingat po kayo. Maraming salamat sa inyong suporta na walang kasawaan talaga. Ito yon, ituloy ko yung sinasabi nito ni si Father Joseph Rora na ito na naman, halos na, ay naku, nanginginig sa kanyang humili. Dito na naman kay Bongbong Marcos na naman ito siya. Bakit si Bongbong Marcos ngayon na ang mga ibang mga pari ng Katoliko, ibang mga obispo dyan sa Katoliko, pumalag na ng husto dito kay Bongbong Marcos? Anong mayroon na ngayon kay Bongbong Marcos? Ha? Naninigurado ako doon. Si Bongbong Marcos, di ko sigurado nito kung mapunta to sa langit. Kasi mukhang ang kanyang ginagawa nga hindi maganda rin sa taong bayan sa Pilipinas. Ito na nagre-reflect dito sa simbahan. Sa simbahan tayo nagre-reflect ngayon. Tingnan natin ang mga ordinaryong pare, mga obispo, mga kardinal, mga ano pa man dyan sa simbahan. Palag na, oy, ito, si Father Joseph, oh. Na para bang sinasabi natin sa mga concern na politiko, lalo na po sa inyo, iginagalang at inaasahan naming Pangulo. Hindi po kami excited na magdiwang ng maligayang Pasko kung wala po kaming makikita na malinaw na nangyayari sa isyong ito. Kailangan pong may makita na may malinaw na mangyayari, patutunguhan para sa kasong ito ang maraming mga Pilipino. Amen. May mga nakikinig na politiko, lakasan ninyo, palakpakan nyo, ibig sabihin sumasang-ayon kayo sinabi ko. Seryoso po ang usaping ito. Galit na po ang maraming Pilipino. Actually, hindi lang tayo ang galit eh. Gayon din ang Diyos. Kung naaawa tayo sa sarili natin, lalong-lalo na sa mga kapuspalad na kababayan natin, lalong-lalo na ang Diyos. Isipin po ninyo, sanay naman tayo ng binabaha tayo. Kaya nga, kahit may mga baha, makakakita ka, may kama, may natutulog sa ibabaw ng kama. Sa ilalim ay baha. May nagchichismisan habang nakababad ang mga paa sa baha. May nag-iinuman with the caption, baha ka lang, bagyo ka lang. Pilipino kami. Resilient eh. At sanay na din tayo sa korupsyon. Ginagawa na nga nating biro yan eh. Pero bakit ganon? Ngayon, mas dissatisfied tayo. Mas matindi ang ating reaksyon. Hindi nyo ba napapansin yan? Sa palagay niyo, sino ang nag-sensationalize ng isyong ito? Saan ang gagaling yung alab ng puso natin na dapat may mabago na once and for all? Saan? Sige nga. Di po ba bago pumutok yung isyong ito? Bago tayo maging seryoso dito, sunod-sunod yung bagyo, Krising, Dante, at yung isa pa, may mga habagat pa. Sino bang may control ng kalikasan, di ba ang Panginoon? Hindi kaya pinagsunod-sunod niya, bahaan tayo kung saan-saan at rumaragas sa apa para mag-isip-isip tayo. Ang taong marangal may hiya. Ang taong walang dangal, hindi na marunong mahiya. Kaya parang sinasabi ng Panginoon dito, ipagdasal niyo silang mahiya naman.
Dito pa lang sa Bulacan ang pinag-uusapan, flood control pa lang, bilyon na ang pinag-uusapan. Hindi pa kasama ang ibang mga probinsya, ibang mga lugar. Hindi pa kasama ang ibang mga projects. Hindi pa kasama ang daan. Hindi pa kasama ang tulay. Hindi pa kasama ang mga silid-aralan. Hindi pa kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi bilyon ang pinag-uusapan na dito. Trilyon. Tamaan ka sana sa mga sinasabi ni Father Joseph. Kailan ka pa matututo Bongbong Marcos dito? O di ba? Sa totoo lang, no, para sa akin, itong mga panawagan ngayon sa simbahang Katoliko, lahat to bypass sa tainga ni Bongbong Marcos eh. Bypass lahat sa kanyang utak. Pag hindi ka nakikinig, nay nako, saan ka pupunta Bongbong Marcos? Dapat nga, itong mga pare ngayon, dinadasalan to si Bongbong Marcos na ayusin ang panggobyerno, pero hindi eh. Kung napapansin ninyo ang mga sinasabi dito sa mga kardinal, mga obispo, mga itong pare na mga kanyang opinion dito ang naglabas sa kanilang pananalita, hindi pinagdadasal si Bongbong Marcos na ayusin ang Pilipinas. Sumbat eh. Sinusumbatan si Bongbong Marcos. Galit ang mga pare. Puwera na lang sa mga paring bayad dyan, pero pag hindi bayad ang pare, hindi binabayaran itong mga kardinal, mga obispo, yan yung totoong nagsalita. Kaya na ang daming guilty ho dyan, ang daming ano bang tawag nito? Ang daming na kuan ba? Hindi nila masikmura ang mga sinasabi ngayon sa mga pare ngayon na galit na sa kay Bongbong Marcos. Kung titingnan ninyo, ang mga pare sunod-sunod na nagsasalita. Sunod-sunod na sila na sinusumbatan itong Pangulo na to na hindi talaga maayos ang pagdala sa Pilipinas. Kung titingnan ko lang din, para sa akin, itong nangyari noon kaysa dating administrasyon, hindi naman ganito ang mga pare na may halong galit, may halong panunumbat sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Ewan ko lang kung ano talaga ang baka may hindi ako nakikita. Pero itong pare na to, itong si Father Joseph Roura, ganyan na pronounce, diba? Roura. Nanginginig ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang pananalita dahil dito sa panawagan. Lalo na ang kanyang lugar kung saan siya sa Bulacan mismo naramdaman nila ang kapababayaan at nakikita nila kung gaano ba talaga ang corruption. Imaginin mo ang kanyang mga nilagay dyan sa title ng kanyang video na yan. Oh. Ayan. Yan ang nilagay niya. So, pag ganito, kaya itong administrasyon na to, nakikita ko ang layo sa Panginoon talaga kasi kadimunyuhan talaga ang inatupag nito. Nakita nyo ba ang ginagawa ngayon? January pa lang, sobrang nag-iba na naman itong nangyayari ngayon sa investigasyon dyan sa flood control. Nakita nyo naman siguro ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, kung napanood ninyo yon. Ako din ako na mag-react doon sa ibang, sa bagay, meron akong gusto i-react doon. Kaya lang, itong Senate Blue Ribbon Committee, nakikita ko na doon pa rin talaga. Dati hanggang kay saldi ko ngayon, dito na sa kay palapit-lapit na kay kay Martin Romualdez. At ayaw talaga nila itong i-diretso na sa kay Bongbong Marcos. So sabi ko, ano bang bago dito? Tapos yung mga nag-witness ng dalawang babae, naka-mask, tapos hindi pa kita ang mukha. Tapos yung isang doon, pinatanggal yung takip sa mukha. Kung ano makukuha mo dito kung panuurin mo yung mga ganyan na klaseng mga politiko nandyan. Akala mo kung sino mga matitino, akala mo kung hindi mga kawatan ang mga nandyan yan. Alam niyo, nakikita natin ngayon itong mga politiko ngayon na nandyan namumuno sa ating bansa ngayon. Grabe.
piling-pili na lang talaga siguro yung politiko natin na pwede natin na asahan natin na mamumuno talaga sa atin. Okay lang yan. Pagdating sa eleksyon, grabe ang pangako. Grabe ang kanilang plano sa bansa. Pero pagdating na sa nakaupo, wala na. Ang dami dyan. Ang dami dyan ng mga politician na sa eleksyon pa lang, grabe. O, nakita ninyo ba? Itong si Bam Aquino na panahon sa Cebu, noong sunod-sunod ang trahedya sa Cebu, lindol, bagyo, tapos binagyo ulit, nilindol ulit. Nakita nyo ba? Si Bam Aquino na pumunta ng Cebu, pero nung piyesta kahapon sa Senior Santo Niño nandoon, nagipagdao pang palad sa taga Cebu. Ang bastos, no? Ganyan na, ang dami-daming tao na hindi naghihirap doon, naki-join siya doon para makikisaya. Pero sa panahon ng kapalaran nila noon na dapat tulungan ang mga taga Cebu. Nakita nyo ba pumunta to si Bam Aquino? Wala. Si VP Sara, nandun naman yan eh. Ito naman si Bongbong Marcos, nakita naman natin, late lagi yan. Nangyari sa Masbate, late siya pumunta doon. Pumunta sa Negros Occidental, late din pumunta siya doon. Sa Cebu, late din siya pumunta si Bongbong Marcos doon. So, itong pare na to nagsalita, hindi kayo nahiya dito. Sa lahat ng, hindi lang si Bongbong Marcos ang dapat mahiya dito. Lahat ng namumuno. Lahat ng nandyan ngayon sa politika. Mahiya kayo dito sa mga pare na ngayon na nagsalita. Hindi kayo pinagdarasal na sana ayusin ang bansa ng Pilipinas. Hindi, sumbat talaga. Bakit umabot ngayon ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon? Ako, sunod-sunod ko ang pag-react dito sa mga pare ngayon kasi nakikita ko kasi na sunod-sunod din ang kanilang pag-react sa ating bansa. Hindi ko kilala itong mga pare na to. Pero kusang dumaan sa sa aking social media. Siguro sabi ko, baka ito yung dahilan din siguro na ito yung i-share ko rin sa inyo. Kasi, hindi naman ako nagsisearch ng mga ganito sa totoo lang. Hindi ko to sinesearch nila. Kusang dumaan lang talaga. Kung bakit ganun? So sabi ko, maganda i-react to nag-react to sila eh. Pwede na lang sa mga pare dyan na nakikita ninyo. Halata naman talagang may bayad. Halata naman talaga silang binahugan ng husto sa mga politician. Pero ito mga pare na kagaya nitong binabanggit ko ngayon, halata ninyo na sarili niyang sentimiento na ipasa sa simbahan, ipasa doon sa kanyang mga nasasakupan sa parokya niya. Kaya ito si Bongbong Marcos, ang ihirap to makapunta ng langit kapag ito'y nadido kasi mga pare ayaw sa kanya eh. Ang mga pare kasi ngayon, hindi talaga sila basta-basta makakilos dahil nga doon itong nabanggit ko rin noong nakaraan pa, itong CBCP. Na pigil mo na ang mga CBCP dito sa nangyayari ngayon. Kasi ang CBCP kasi, ito namumuno ngayon, ito yung mag-go signal sa mga diyan sa mga obispo diyan, sa mga kardinal nila. Kaya lang ngayon, ang CBCP, muna, nakikiramdam kung ano ba talaga. Pero hanggang pakiramdam lang yan. Kasi ayaw rin kasi nila kay VP Sara. Kaya ito yung dahilan na ang itong CBCP, tahasan talaga na parang pinagtiisan na lang talaga ng to si Bongbong Marcos. Itong pamumuno ni Bongbong Marcos. Pero kung totoosin ito, itong Katoliko, agwanta na lang to ng husto dito sa dito sa nangyari ngayon. Kaya si Bongbong Marcos ba nakakatulog ba ng maayos ngayon? Na hindi na siya pinagdadasal sa mga pare ngayon? Si Bongbong Marcos ba nakakapag-relax pa ba sa kanyang iniisip ngayon? Kung napanood niya tong mga reaction sa mga pare, reaction sa mga obispo, reaction sa mga kardinal? Di ba? Para sa akin, minamaldisyon na si Marcos dito ha. Mga grupo ng simbahan. Hindi na siya ginagalang. Sinusumbatan na siya lahat eh. Galit na. Galit na rin itong pare na to sa kay Bongbong Marcos. Ilang pare na ang galit kay Bongbong Marcos. Mas marami ang galit sa kanya kay doon sa nagustuhan itong estilo ni Bongbong Marcos. Ewan ko lang kung sinong may gusto dyan. Kasi itong pare naman na nakikita ninyo na ayaw dito sa kay
dating Pangulong Duterte, di ko naman to narinig na sinuportahan niya si Bongbong Marcos. Kahit pag magkapareha silang dik-a. Kaya kung saan man dadalhin ang Pilipinas itong 2026, sana maayos ang ating panggobyerno kapag nawala si Bongbong Marcos. Mawawala si Bongbong Marcos kapag ganito ang mga pare na sobrang react. Dahil itong pare na tong si Father Joseph Rora, napakatulis magsalita. Ang daming mga bibinitawan itong mga salita patungkol sa gobyerno ngayon na hindi niya nagusto. Nako po, sana magdilang anghel itong mga pare ngayon, mga obispo, mga kardinal sa kanilang mga sinasabi. Sana lahat po tayo dito madadala sa kanilang mga panalangin na sana magbago ho ang Pilipinas, kasi kahit ako, nandito ako sa malayo, hindi ko na maintindihan talaga ang panggobyerno ito dahil puro na politika. May nag-file ng impeachment pero napakatabang. Kasi parang ano lang yan, parang hold up me. Ito sa kanya kay Bongbong Marcos ngayon, impeach me. Para lang siya hindi ma-file ng ibang impeachment na malakas ang ebidensya. Kaya inunahan na. Hindi kasi po pwede na mag-impeach ka ng ng tawag dito. Nasa gobyerno ngayon kasi nga may 1 year ang ban, 1 year ban. So next year ito di naman to uusad ito impeachment ni Bongbong Marcos. Kaya ito dito tayo titingnan natin sa kabilang side itong mga pare ngayon na gumalaw na. Ewan ko lang sa ibang mga religious group kung itong iba dyan na nahimik muna kung gagalaw ho ba sila ngayon itong susunod na mga araw. Kapag gumalaw ito, tapos mag-ibang tono, may chance tayo na pakinggan ang ating sentimiento, ang ating panalangin na sana tumahimik na ang Pilipinas, kasi kawawa. Naawa talaga ako sa mga kapwa natin mga Pilipino kasi naghirap na, sobrang hirap na, pero baliwala lahat. Hindi nakikita sa gobyerno ito ngayon.